Higher! Payong! Gusto ko ng payong! Higher! Payong! Gusto ko ng payong! Payong! Gusto ko ng payong! Higher! Payong! Gusto ko ng payong! Higher! Payong! Gusto ko ng payong! Higher pa! Ayoko ng payong! Eh, ano gusto mo? Ulan? Ayoko Kotse! rin. Gusto ko lang kotse! Sige, yun. Sige, kotse! Di ba matapos ng workshop? Hindi pa. Kotse! Gusto ko ng kotse! Kotse! Yan ang mga batang helmet. Panoorin nyo nga itong video na to. Ginoong Pangulo, gusto kong banggitin sa bulwagang ito, kahapon nag-launch tayo sa social media lamang, Mr. President. Para sa mga lalaki at babaeng nabudol, nasamantala, at na-realize nila na sila'y niloko at ginoyo ng peking initiative na ito, PI din, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libo-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagrereklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po ng natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon ho ba ito, Ginoong Pangulo? Magsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsihal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-Gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye, Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague, pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, Ginoong Pangulo. May Senado pa. Dadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan.
Na for almost 40 years, hindi ginagalaw. Na for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see, with your own eyes, on television, now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa, yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Rerespetuhin natin. Pero Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, Hindi ka makatanggap. hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang-isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang-isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay People's Initiative? Speaking of Marimar, noong 2024, may acting workshop pala sa Senado. Famas na famas. And the best actor award goes to... Mr. Joel Payong! Hindi pala siya si Payong. Hindi. Siya si Mr. Joel Flag Control! Villanueva. Pero yun nga, mga batang helmet, no? Kailangan bang O sige, bigyan na natin yung benefit of the doubt na baka Doubting of the benefit. nadala ng emosyon. Oo, emoticon siya dun eh. Emoticon. Oo. Emotional. Emote na emote. Pero hindi ko naman nakita doon si Direk Ogie Diaz. Pakala sa kabilang dulo. Pero nakakaloka lang talaga, no? Comment nyo nga dyan, mga batang helmet, kung itong si Mr. Villanueva may kinalaman din sa mga flood control projects, especially sa Bulacan. Eh, basta ang alam ko doon, si Senator Angara, quiet lang. Oo, yan sa likod, di ba? Ah. Pero yan nga, mga batang helmet. Sana talaga, no? This coming Monday ba? September 8? Yes. May hearing ulit. Pero kasi balita ko, mukhang naka-fly-fly na ang La Familia at ang natitira na lang dito ay the mother of all the matters. Pero yun, mga batang helmet, nakakaloka lang talaga dahil, Diyos ko dahil, no? Pulo-pulo ngayon yung mga protesta, yung mga rally. Kasi, alam nyo, mga batang helmet, kapag... Aba! At nagrarally ang DDS. Diba? Talaga? Doon sa EDSA Shrine. O, anong parali ng DDS? Yun din! Sumasabay sila. Pero alam nyo, mga batang helmet, kasi tayo ay iisa. Tayo ay mga Pilipino. Kung may nakikita talaga tayong korupsyon, pero sana talaga, di ba, yung layunin ng mga ibang rallyista, eh sana talaga naka-align para sa karapatan ng taong bayan, hindi para sa iisang pamilya. Oo. Kasi nadedehado ang pamilya. Oo. Kasi sinabi nga 2016. Oh, Diba? sino yung nandun nung 2016? Sino ba presidente ng 2016? Comment nyo nga dyan. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, pag ang taong bayan na nagsalita, pag ang taong bayan na ang nanindigan talaga, sana naman may gawin at galawin na ang baso nitong mga nakaupo. Ano ba dapat yung gawin? Diba dapat na pinagsisilbihan nyo, bibigyan nyo ng serbisyo ay ang taong bayan na naglukulok sa inyo. Pera na lang talaga kung ang pera ang naglukulok sa inyo dyan. Diba? Oy, nakita mo ba yung isang senador? Di ko kayang tanggapin. Gumanyan. Ano yun? Sino yan? Di ko kayang tanggapin na nandiyan ka pa rin sa Pwesto! Diba?
Pero ayun nga, mga batang helmet. O nga pala, ang daming ganap ngayon ni Mayor Lenny Robredo. Pero, ito yung mga issue na kailangan talaga nating upuan dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng lahat. Diba, Bidyo Gapar? Pera natin ang pinag-uusapan dito. At alam mo ba? Uy, may bumaksak na naman na tulay. Oh, saan yun? Diyos ko, nakakatakot yun, mga kabatang helmet. Na naman? Parang pulburon. Oo, puwing, ganun. Pero ayan nga, alam sa mo, Bidyo Gapar? Basta tayo, tigi-tigi sa tayo, may 142,000 pesos na utang. Kahit yung anak mong pitus, may utang na din. Talaga? Yes. Hindi pa pitos yan, sperm and egg cell pa lang yan. Hindi pa sila nag-limit. May utang na. Pero, ayan nga mga kabatang helmet, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa bayan ng helmet, yung nabukik keep setting pero everyday. God bless everyone. Bye! Payong! Gusto mo ng kotse? Gusto mo ng ano? Ano? Paano yun? Ay, Pa-order! Kung gusto mo ng cash, bibigyan Bibigyan kita. kita. Kung gusto mo ng sasakyan kita. Sakay na! Sasakyan kita.